Nako, eto, delikado. May hamon. May hamon sa'yo, Tambaluslos. May hamon. Si Yorme Isko kay Tambaluslos. Sige. Lumabas siya ngayon. And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Ayun. Pwede ba magpatayo ng building na walang building permit? Hindi mo kailangan maging grade 3 para hindi mo naiintindihan to. Yung abogado pa alam. Ang pinapatukuyan niya dito si Chua. Naku, delikado na. Ngayon nila imbestigahan sa Quadcom ang sarili nila. Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? Isa pa yan. Pwede bang mag-demolish ng walang demolition permit? Chua, abogado ka. At eto matindi. Binanatan, matindi talaga to. Matindi talaga to si Yorme. Binanatan ang Quadcom. Quadcom, plastic ba kayo? Yan ang sinasabi ni Yorme. Imbestigahan nyo to. Or imbestigahan nyo yung sarili nyo. Kasi ang problema sa inyo, ang linis-linis ninyo eh. Magkano lang yung iniimbestigahan nyo kay BP Sara? Kayo ilang milyon? Ilang milyon dyan sa flood control. Ikaw, nagtayo ka pa ng City Hall dyan sa bangketa. Nagtayo ka ng walang building permit. Naggiba ka ng walang demolition permit. Nako, alam mo, ito ay indirectly hamon sa'yo, Tambaluslos. Hinahamon ka ni Yorme Isko. Suntukan. Alam mo to si Yorme kahit gwapo to. Matikas pa to. Hindi mananalo sa suntukan to si kahit malaking bonjing to si Tambaluslos. Maayos pa ang pangangatawan nito si Yorme. No? Anyway, hinahamon ka niyan, Tambaluslos. Sa'yo yan directed. Kasi alam naman natin, sinasabi ng iba, walang galaw sa kamera ng walang basbas mo. At yung Quadcom, aso mo yan eh. Loko-loko na lang ang hindi may alam nun. So, dinidirect yan. Oy, imbestigahan nyo to. Diba? Ang gagaling nyo mag-imbestiga ng mga vloggers. Ang gagaling nyo mag-imbestiga ng patungkol kay PRRD, kay BP Sara. Tingnan natin ngayon kung kaya nyo to. Kaya sabi ko sa inyo itong Congress, ipokrito. Hindi ko po nilalahat. Baka mag-react naman si Richard Gomez isang lang ang paligo lamang mo sa akin. Hindi. Gwapo yung gwapo. Baka mag-react. Hindi po lahat. May mga matitinong congressman dyan. So, huwag kang pumuyok kung hindi ikaw guilty. Pero marami diyang ipokrito. Wala na silang ginawa. Quadcom, may nagawa ba yan? Sila nga itong, ang dami niyong problema sa flood control. Wala kayong ginagawa. Ngayon naman si Joel Chua, tingnan natin anong gagawin nyo. Yari kayo. Eto si Yorme Isko. Eto lagi ko sinasabi sa mga kakilala ko. Si Yorme, pag ginawang parang Davao ang Maynila, walang krimen, walang adik, pwede kang maglakad sa kalsada ng matahimik at malinis. Yorme Isko, sooner or later will be our next president. Maybe not 2028, but yung mga following, sabi ko sa inyo, yung impact na ginawa ni PRRD sa Davao, magawa niya sa Maynila, this will be our president. Anong tawag doon? Resibo. Hindi kuda. Yung iba kasi, walang resibo. Anong meron lang? Apelyido. Adik naman. Wala ako pinagbibintang, wala ako sinabing pangalan Ito ang mga tanong ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso kay Manila 3rd District Representative Joel Sumagot ka, Chua, Sumagot ka dyan. Chua. Kanina, ipinag-utos ni Manila City Mayor Dumagoso ang pagkakandado at pagkumpiska ng mga heavy equipment at iba pang mga kagamitan na pang-construction sa isang bakanteng lote sa Alvarez Street, corner Avenida Rizal sa Barangay 334, Zone 3. Ayon sa Manila LGU, dating covered court ang naturang lote na nagsisilbing satellite offices ng City Hall na nasa pangangalaga ng Public Recreations Bureau. Pero illegal itong giniba upang bigyang daan ang proyekto ni Congressman Joel Chua. Ayon kay Mayor Isko, hindi ito maitatanggi dahil mayroong pangalan ang kongresista sa proyekto. Ilan-anya sa... Yan kasi kayabangan. Yung mahilig maglagay ng pangalan. Corny nyo kasi pera naman ng taong bayan, ilalagay nyo dyan. Tapos yung iba kinukurakot pa. Di sa'yo nga yan. Chua, alam mo kailangan natin yung mga ganitong klaseng politiko. Yorme, Magalong, Biko, yung mga bago na talagang merong tikas, yung talagang sub-sub sa trabaho, hindi puro optics. Unlike Marcos na puro optics. Pero eto masasabi ko, grabe na ang
nangangamoy na basura sa kamera. Yung mga taong dapat nagtatanggol sa atin. Wala po akong inaano. Kailan nyo po kami ipagtatanggol? Hindi po tayo nananawagan ng rebellion, okay? Pero meron namang legal na paraan na naaayon sa batas na dapat ay pinoprotektahan ninyo ang konstitusyon. Pinoprotektahan dapat ninyo ang taong bayan. Kailan kayo kikilos? Nagtatanong lang po. Grabe na po. Talamak na po ang nakawan sa bayan natin. I'm sure alam nyo yan. May intel kayo eh. Matagal na kayo sa gobyerno. Kailan nyo gagampanan ang inyong responsibilidad sa taong bayan? Kung kailan ubos na tayo at baon na tayo sa utang? Baka naman, totoo yung sinasabi ng mga nadidinig kong kaibigan. Bayad na din kayo. Kaya hindi kayo gumagalaw. Tanong lang po yun. Huwag po kayo magagalit. Hindi po tayo nagtatawag ng rebellion. Ang tinatawag natin ay kailan kikilos yung mga inaasahan natin kumilos ng naaayon sa batas. Kailan? Diyan lang kayo sa tabi. Anong silbi nyo dyan? Tinanggal sa lugar ang daycare center at mga opisina ng senior citizens. Naghihimutok si Mayor Isko dahil walaan niyang permit mula sa lokal na pamahalaan ang proyekto. O ngayon ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. May babala naman ang alkalde, hindi lamang kay Congressman Chua, kundi maging sa iba pang mga kongresista na nagpapatayo ng mga proyekto sa lungsod na walang kaukulang permit. Nako, Abante, si Abante Bayani, nagtatanong lang Ako, yung mga kala mo ang lilinis. Akala mo mga kumakapag-imbestiga kay BP Sara? Kayo mga congressman dyan, natalo pero nakaposisyon. Or akala mo malilinis. Humanda kayo kay Yorme. Sabi ko sa inyo ang buhay, tapat-tapat lang. Alam niyo ang buhay, panapanahon lang. Bigyan ko kayo magandang halimbawa. Si Marcoleta, kung duru-duruin nyo before, naalala nyo, kung duru-duruin nyo, ganun-ganun na lang. Ano ngayon? Kayo ngayon, lumalabas yung baho ninyo. Dati na lang, namamayagpag ang Aquino at Marcos. Ngayon, kahit magsama yung puwersa nyo, hindi aabot. Let's go straight to the point. Yung real facts. Kahit magsama kayong dalawa, hindi man lang aabot sa 30% ng supporters ng Duterte. Di ba? Nabigyan kayo ng pagkakataon. Hindi nyo ginampanan ng maayos. Kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila, sa kanilang kapangyarihan, papapanagutin ko sila. Hindi ako, wala akong, no hard close ako sa kanila. Sa totoo. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Yorme! Salute ako sa iyo ngayon pa lang. Pero talaga namang lalo kang mamahalin ng taong bayan. Ang daming magmamahal sa iyo pag pinakulong mo yan si Chua. Sabihin na lang natin kung hindi makulong, panagutin. Sana hindi niingas kugunto si Yorme. Dire-diretsuhin niya si Chua. Pero as I know, si Yorme talaga pag sinabi ginagawa. Tingnan natin, abangan natin kung anong kalalagyan nitong si Chua. Ang sarap niyan. Yorme, ang sarap niyan. Anong araw, baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayor. Baka hindi nabobola, Yorme. Baka naman may alam mo na, may kasunduan yan. Na ng UNTV News and Rescue ng reaksyon si Congressman Chua hinggil sa insidente at inaantabayanan ang kanyang ibibigay na pahayag. JP wala na, hindi ka na nakasagot, Chua. Magtago ka kay Tambaluslos. O kaya magtago ka kay Abante. O kaya magtago ka na rin kay Claire. Wala ka na. Yari ka na. Yes. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin. Merong bagong siniwalat si BP Sara na bao ni Bongbong Marcos. Ipapakita ko po sa inyo na tila pinangalanan na ni BP Sara na merong ding adik. Mamaya, hindi lang po siya, meron pang iba. Pakinggan po natin. Failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Ganito sila. Matindi po yung binitawan na yan. Imagine po natin. Okay? Sa isang katauhan. Sabihin mo na lang asawa mo. Sige, taas ang kamay dito. Yung asawa mo, 10:30 pa lang ng umaga. Amoy whiskey na. Amoy alak. Matutuwa ka? Unless,
bangag din yung asawa. Halimbawa, boyfriend mo, girlfriend mo, 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak na, matutuwa ka? 'Di ba? Lalong-lalo na presidente, 'di ba? Anong ibig sabihin nito? Mamaya ipapakita ko po sa inyo kasi may connection to sa pagiging posibleng bangag. Mamaya tuloy po. Got ni Vice President Sara Duterte ang pagsabi ng palasyo na naging complete failure umano siya bilang kalihim ng Department of Education. Ang tinutukoy niyang amoy alak umano si Pangulong Bongbong Marcos. At ang insidente kung kailan daw niya yan naamoy na magsumiti siya ng resignation bilang DepEd Secretary noong June 19, 2024. Yun yung pag-alis ko. Nagbeso-beso siya sa akin. Ew! Na-take mo yun, BP Sara? Oo, pagka ganyan, no? Naku, kadiri. Amoy alak, 10:30. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. At kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Nako, pambihira. Ako, wala akong dito. Maikwento ko lang saglit Okay, tatanong ko lang. Ito ba ay may kahulugan? Bakit? Naaalala nyo, ilagay po natin ito sa konteksto. Kailan lang binabanggit ni BP Sara na dapat magpa-drug test ang Pangulo. Tapos ngayon, ayaw ni Claire magpa-drug test ang Pangulo. Tapos anong sinabi? Anong nilabas na baho ni Bongbong Marcos? 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak na. Meron po akong nakikita. Ito po hindi ko alam. Okay? Itatanong ko po sa inyo. Kasi medyo ligaw po ako dito. Pero may mga nagsasabi na ang Coke daw ay masarap hinahalo sa whiskey. Magandang combination daw yon. O kaya yung champagne, pag tumira ka ng champagne or whiskey, okay daw ang Coke. Yan ang sabi, hindi ko po alam kung totoo. Ibig sabihin ng Coke cocaine. Wala po tayong alam dyan. Sabi, Coach Oli, ba't ang dami mong alam? Hindi po, minemensahe po sa akin. Sa tapatin ko po kayo bago tayo magsimula. Baka mamaya kasi didiscuss natin to. Baka mamaya sabihin ninyo, adik ako o gumagamit ako. Or before akong gumagamit. Sasabihin ko po sa inyo, diretso-diretso. Titingnan ko po kayo sa mata. Mata sa mata. Kung kayo ay matagal nang nanunood kay Coach Oli, not even once nag-take ako. Not even tumikim ako ng ipinagbabawal na gamot. Droga, cocaine, kahit po yung tinatawag na rugby or cup syrup, pati yung mga yon, wala po ako. Negative po ako sa mga yan. Kaya nga pwede tayo magpa-drug test. Kahit amunin tayo ni Bongbong, mag-drug test tayo araw-araw. Hindi po tayo natatakot. Nililinaw ko lang po, okay? Pero po kasi ako ay dating alcoholic. Kaya sinasabi ko ito dahil naging kaugilayan ko yan. 10:30, amoy alak pa ako. Dalawa lang yan. Maaga kang pagkagising mo, tumitira ka na ng alak or may araw na nag-aalak ka pa. Doon po ako belong sa pangalawa. Alas 7 na, alas 8 na, may araw na umiinom pa. Kaya kahit anong gawin, pagdating mo ng 10:30, amoy alak ka talaga. Okay? Napaka-loser nun. Kung sinatawag nilang failure si BP Sara sa DepEd, napaka-loser nun. Naaalala ko nung panahon kong yon. At ngayon ay nakawala na ako sa ganong klaseng bisyo. Alak lang never ang droga. Baka sabihin nyo, nagiging defensive. Hindi, maliwanag at least, di ba? Kasi nanonood ang mga kamag-anak ko dito, for sure. Alam nila na ako'y iwas na iwas dyan. At nagpapasalamat nga po pala ako. Hindi ako nagmamagaling dahil hindi po ako nag-take ng drugs. Hindi po ako mabait. Sabi ko nga sa inyo, alcoholic ako. Okay, naging babaero po ako. Inaamin ko po yan. Dati po yan. Pero gusto kong pasalamatan yung tatay ko sa langit. Dahil ako'y talagang masamang tao. Niligtas lang niya ako. It's not because I am good. Kaya hindi ako nagdroga. Pero niligtas lang ako ng ating Ama sa langit. And of course, pinapasalamatan ko rin yung aking ama dito sa lupa dahil ang lagi kong naririnig sa kanya nung ako'y nagbibinata na iwasan yung droga, masisira ang buhay nyo, masisira lahat ng pinangarap nyo, pamilya nyo, masisira sa droga. So iwasan nyo yan. Tumatak sa utak ko yun. Kaya ako ayaw kong saktan yung ama sa langit at ama ko sa lupa. Kaya iniwasan kong talagang tuluyan yung droga. Okay? So let's move forward. Ngayon, pinagko-combine daw yan para wala kang amats.
So magko-cocaine. Yun ang balita ko, magko-cocaine ka kasi meron talagang hindi na maalis sa sistema. Naiintindihan ko yan, hindi na maalis sa sistema yung pag-aalak. Pero susundutan mo yan ng cocaine para ano na daw, walang tama. Isipin mo kung papasok ka sa opisina, susundutan mo yan, di ba? Para hindi ka mukhang lasing, papasok ka. Pero ang masama niyan, lumalabas sa bunganga. Kahit mag-mouthwash ka dyan, lalabas naman sa amoy ng katawan yung pagiging alak kasi bangag ka nga sa alak. Hindi ko po sinasabing addict si Bongbong Marcos. Pinapaliwanag ko lang yung mga nagkukwento sa akin dahil tinanong ko patungkol may connection ba ito? Bakit binabanggit ni BP Sara yung alak? Tapos, bakit niya nung katatapos nung konteksto na nanawagan siya ng drug test sa Pangulo, di ba? So napagko-connect nyo na, ganyan po, titingnan natin. Ano yung pinapalabas ni BP Sara dito? Sa akin nga, posible, either napapagalitan to ng asawa, kasi ganun, di ba? Pag asawa mo, 10:30 pa lang, amoy alak na, magagalit ka. Tama o tamang-tama? Or, parehas kayo. Kaya parang sinasabi dito ni BP Sara, hindi ko alam kung addict din yung asawa. Or, baka napagalitan to ng asawa kung, alam mo na, kung umaga pa lang, amoy alak na. Pero, hindi ko naman siya nakita nag-inom ng whiskey. Nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Pero amoy alak siya at 10:30. Ayun pa, hindi ko siya nakikita pero champagne. May connection daw din yan. Pakituruan nyo ko, ilagay nyo sa comment section. Kasi yan na sinasabi sa akin, hindi ko maintindihan ano ba ang connection ng Coke o cocaine sa champagne. Pakituruan nyo nga ako. Hindi dahil gusto ko matuto. Pero tatandaan po natin, ganito po, tuturuan ko kayo. Hindi po ako nagsasabing expert ha. Hindi ako nagsasabi expert, pero dahil sa edad ko ito natutunan ko. Pag ang babae nagsalita, yun. Hindi ko pinagbibintingan si BP Sara, inaano ko lang, kino-connect ko. Pag ang babae nagsalita, pakinggan mo yung hindi niya sinasabi. Di ba? Kasi andoon talaga ang kahulugan. Doon sa hindi niya sinabi. Halimbawa, paalam ka sa asawa mo, magbabar lang kami ngayong Sabado nights, magsasabado nights kami ng aking barkada. Huwag muna tayo umalis, honey, di ba ganon? Ano sasabihin ng asawa mo? Okay lang, sige bahala ka. Alam nyo ibig sabihin nun? Matutulog na lang kami ng anak mo. Magbabanding kami ng anak mo. Ganon. Pag ganon na sinabi sa'yo, delikado. Yan ang expertise dapat ng lalaki. Makita nyo yung mga salita sa likod ng hindi sinasabi. So tinitingnan ko, di ba? Ano yung champagne? So ipinagtanong natin, may connection daw yun. Hindi ko alam kung totoo, niloloko ko kasi di naman ako gumagamit. Pero kayo, matanong ko, may connection ba yung cocaine at champagne? Ano lang. Kasi may naalala ako before. May naalala ako. Yung meron kakilala ko, hindi ko naman actually kakilala, medyo sikat siya. Sikat. So, hindi ko siya personal kakilala. Bigla ba naman yung champagne inabot? O ginawang waiter. May ginawa siyang waiter, 'di ba? Ayun ang tinitira champagne. Isipin mo, formal gathering, no, kung ano. At isang mataas na tao gagawin mong waiter, champagne. Medyo 'di ba? Oo, kaya parang napagko-connect ko eh. May connection ba yung champagne? In the morning. Doon na-confirm. Ano? Kita mo? Pag ang babaeng umiti ng ganyan, doon ko na-confirm yung tas ganyang ngiti. Ano yan? Naku, delikado. Ano na-confirm mo, BP? Decision ko. Ayun, yung desisyon naman pala niya. Idinitalye pa ng bise kung paano raw siya pinilit kumbinsihin noon ng Pangulo na manatili sa gabinete at inalok pa ng ibang pwesto para rito. Hiningi pa nga raw ang tulong niya para sa eleksyon 2025. Kaya ang tingin ng bise sa naging tono ng Pangulo. Hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure. Ako. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. Ayun.